Hey everyone! Welcome back dito sa aking channel. My name is Jay Gregorio. Nakabisa ko dito sa Cavite and I help Filipino entrepreneurs on how to start, build, and scale their online business. In this video, pag-uusapan natin kung paano ka makakapag-run ng retargeting campaign mo and tuturuan na rin kita ng strategy how it works yung retargeting. So, retargeting means ito yung mga audience or mga taong nakakita doon sa advertisement mo and ang goal mo is mapakita ulit yung ino-offer mo sa kanila. So, sabihin natin, example, meron kang ads na niran sa Facebook, okay? So, ganito nag-work yung retargeting. So, FB ads, sabihin natin Facebook ads. So, ito yung Facebook and yung FB. Kahit nasa YouTube pa yan, walang problema, YT, or nasa TikTok, ayan, yung nakikita mo na to, ito yung mga traffic source na nanggagaling, yung mga traffic papunta doon sa website. So ngayon, ilalagay natin dito yung website. Sabihin natin, ito yung online store mo. Ayan, let's assume na ito yung online store mo. Ayan, so sa online store mo, may mga product mo dyan. Ayan, tapos dito merong parang checkout, may copy, ayan, and so on. Ngayon, ang nangyayari, okay, kapag nagraran tayo ng ads is ganito. Diba? From TikTok ads, pupunta dito, and pupunta dito. Ayan. Ngayon, ang namimiss natin dito sa part na to, kapag wala kang retargeting or pixel na ilalagay dun sa ads mo, malaking data yung nawawala. And ang goal naman ng Facebook ads para sa akin or ng advertisement is to buy data. It's all about buying data. TikTok man yan, Facebook man yan, or YouTube man yan. Ngayon, kung wala kang tinatawag na pixel, okay, or sa YouTube or Google Ads, ang tawag doon is yung Google Tag or Analytics. So, pixel na lang ang ilagay natin. So, yung pixel na to is small code yon na ilalagay mo dito sa website mo. So, kailangan, pag merong pumuntang visitors dun sa website mo, meron ng installed na pixel para, di ba, na monitor mo or nag-gather mo yung data na binibigay ni Facebook. Kasi, hindi lahat ng pupunta dito sa landing page mo is bibili. On average, okay, only 3% ng mga visitors yung bumibili dun sa landing page mo. So, pwede pang bumaba to or pwedeng tumaas, pero on average, 3%. Ngayon, di ba, pag bumili sila, mapupunta na sila sa confirmation. Ayan. So, another page to. Let's say, TY or thank you page. Ayan. So, confirmation page. Ngayon, nandito yung details na nakabili na sila ng product. Ngayon, yung pixel na to, still, nandito pa rin yan. Yung pixel. Sa lahat ng page mo, sa website mo, kailangan install yung pixel. Pero once mo lang naman ilalagay yon, kung may tool ka like Shopify, Negosyo Toolkit, o ano man yan, merong options doon na ilalagay mo na lang yung pixel ID. Hindi na yung code. Okay? So, madali na lang sa panahon ngayon kung paano ginagawa yun. So, basically, ganito nag-work yung getting the data or yung pixel tracking. Ngayon, paano na yung retargeting? So, retargeting, ganito yan. FB ads, TikTok ads. So, still, papapuntahin pa rin natin sila dun sa landing page. But ito, yung gagawin na natin dito sa traffic na to is hihingi na tayo ng tulong sa custom audience. So, di ba, dun sa last training ko kung napanood mo yon, custom audience mastery, make sure to watch. Ilalagay ko sa ibaba ng video na to para mapanood mo. So, nagko-collect tayo ng data. Ipapakita ko rin dito sa screen. So, ito sa screen, yung mga custom audience na nagawa natin. So, sasabihin ko kay Facebook, gusto kong pakitaan yung mga taong pumunta sa website at hindi bumili. So, ganoon, sa ads ko, magraran ako ng campaign, okay? Sa ads ko, magraran ako ng another campaign. Let's say, ito yung campaign mo. Ayan, campaign. Tapos, di ba ito yung ad set. Mamaya ituturo ko sa inyo. Ngayon, dito na, custom audience na yung ilalagay ko. Yung mga taong, let's say, visitors, 180 days. Sabihin natin, yung mga taong pumunta in the last 6 months sa website ko at hindi bumili. Paano ko malalaman na hindi sila bumili? Dito, mag-i-exclude ako. Exclude ko na yung mga bumili. Purchase.
para masigurado ko, not exactly 100%, sure ka na hindi na yun makikita ng mga, may possibility pa rin. Pero mataas na yung chance na ma-exclude mo yung mga bumili kasi nga meron ka ng data. Okay? Yung mga bumili na before. So, i-exclude mo yan ngayon dito sa ad set mo. So, sa ad set mo, so dito, tinatawag dito is yung ad, ayan, or yung ad copy. Ngayon, dito sa ad, kailangan iba na yung messaging. Okay? Magkaiba na dapat yung gagawin mo dito. Iba yung messaging, iba yung strategy. Ayan. So, yun yung kailangan mong ma-make sure kasi nga, retargeting ang gagawin mo. Di ba? From your ad, custom audience, pakitaan mo ng ads at ibang ads yung gusto mo, dapat ipakita mo dun sa mga makakakita ulit ng ads mo. So, mapapansin mo to kung meron ka napuntahan na offer, na kinlik mo yung website, tapos next day or maya-maya, meron ng ads ulit na nagpapakita sa'yo na na-notice daw nila na nagpunta ka dun sa website nila tapos hindi ka bumili, or binibigyan ka na nila ng promotional offer or promotional code or discount para bilhin mo yung promo na yun, yung item na yun. So, ganun nag-work yung retargeting. Kasi nga, sayang naman, di ba? Ang dami pumupunta dun sa website mo. Yung iba kasi may chance na nagdadalawang isip or baka na-distract yung bibili na. So, dapat meron kang strategy na maipakita mo ulit yon sa mga nagpunta na dun sa website mo. So, para magawa mo yon, all you need to do is to mag-log in dito sa Ads Manager. So, gagawin natin, mag-login tayo sa Ads Manager and ipapakita ko sa'yo, tuturo ko sa'yo step by step kung paano mo siya isa-set up. Okay? On screen. So, if you're ready, let's do this. Step by step kung paano mo mailo-launch or mai-deploy, magagawa yung retargeting na pinag-usapan natin kanina. Okay? So, ngayon, you need to identify kung anong advertising platform gagamit mo. It's either a TikTok, YouTube, or Facebook ads. So, sa example natin, Facebook ads yung ating gagamitin kasi yun yung karamihan ginagamit dito sa atin. Karamihan ng advertiser sa atin ay bilhin Facebook ads ang preferred nila. Pero still, meron pa rin mga TikTok, mga big companies, mas preferred nila halos lahat, omnipresence. Sa YouTube, makikita mo Google Ads, so nagpapatakbo niyan. So, dito, ang gagawin natin is mag-create tayo ng ads. So, ngayon, i-click natin ngayon yung custom audience na gagamitin natin. So, dito mapapansin mo, meron tayong ginawa, all FB page engaged. Ito, isa to sa isang ad account ko. So, all website visitors, ayan, nandito yan. So, pending pa siya, not ready. So, yung mga nakapanood ng video, 15 seconds, ito daw yan. Ito, assuming na marami ng visitors dun sa website mo. So, best ko kapag meron ka ng enough data na nakokollect. So, let's assume lang. Click here. Ayan, click natin to. Tapos, mag-create tayo ng ad dito. Create ad. Then, magpa-pop up yung another tab. Ayan. So, mapapansin mo, meron ditong pop-up. So, ang sinelect niya is traffic. Okay? I believe traffic campaign ang naselect niya. So, dito sa custom audience natin is all website visitors. So, just in case ayaw mo yung traffic campaign, don't worry. Punta ka lang ulit sa Ads Manager mo. Close natin to. Create ka ng campaign. Tapos, new campaign. And then, piliin mo tong sales. So, kung may website ka kasi, may pixel ka, best pa rin talaga sales. Ayan, sales. Continue. Then, manual sales campaign. Continue. Tapos, ayan. So, pangalanan natin to ng retargeting. Or, pwede mong lagyan yung pinaka-eksaktong audience like 180 days website visitors. Okay? So, web visitors, ayan, 180 days. Okay? Visitors, tapos, ayan. Pinato, click next para mapunta tayo sa ad set. Okay. So, dito, website ang pupuntahan. Tapos, conversion, pixel, ang goal mo is purchase. Depende kung ano yung goal mo sa conversion event. Pwedeng add to cart, pero ang goal natin is sale. So, purchase. So, dito sa baba, lagay mo dito is pinakamababa mo na pwedeng 100 or 200. Walang problema. 100 best na yan kapag retargeting yung campaign mo. I-start ka sa 100 pesos. So, lagyan natin ng 200 pesos. Tapos, location, ayan. So, dito, ilagay natin yung audience.
Okay, lagay lang muna natin yung audience. Here, nakita mo yung custom audience dito? Exclude this custom audience. So, exclude muna natin yung mga all website purchase last 180 days. So, mapapansin mo, wala pa siyang actual data kasi kakagawa lang nito. Pero don't worry, nag-auto-populate naman yan. Tapos, ita-target natin is yung mga visitors lang. So, try mo to audience suggestions. Tapos, custom audience. And ilalagay mo dito, hindi interest guys ha. Ito yung detail targeting interest. Dito, custom audience. Click mo tong custom audience. Click mo itong all website visitors, 180 days. Ayan. Disregard, itong nakikita mo, okay lang to. Okay? Sabi ko sa'yo, best yung retargeting kapag meron ka ng malaking data, especially kung ang online store mo nag-generate ng 5,000 to 10,000 visitors a day, best yun. Pero still, pwede ka pa rin naman gumawa. So, ito yung way kung paano ka makakapag-retarget ng mga taong pumunta sa website mo at hindi bumili. Kasi na-exclude mo na yung nakita mo doon sa example natin. Ngayon, paano naman Coach J kung ibang custom audience yung gusto kong i-target? Possible din naman. So, let's say, exclude pa rin natin yung mga bumili na. And then, palitan natin yung audience. And then, gusto mo yung mga nag-engage. Tapos, ayan, nag-engage sa Facebook page mo. So, kung marami ng engagement dun sa Facebook page mo, best din to. Let's say, iba naman yung ating gustong gamitin na custom audience on our retargeting campaign. So, dito, FB page engage, possible yan. Exclude yung mga bumili na. Ito maganda, guys. So, kung hindi retargeting ang gagamitin mo, pwede rin to. Okay? So, kung retargeting kasi, automatic, gusto mo na yung messaging mo is ibigay lang doon sa mga pumunta na sa website. But eto guys, isa to sa mga ginagawa ko kapag malaki na yung budget ko sa ads. And to make sure na yung mga makakakita ng ads ko is laging bago. Okay? Or mga bagong audience. Pwedeng hindi. Yung mga hindi pa bumibili, pwede yon. Pero yung mga bumili na, I make sure na na-exclude ko na sila dun sa aking running ads. So let's assume na hindi to retargeting ads. Ipakita ko lang sa iyo bago tayo mag-run ng retargeting ads kasi gusto pong makita mo yung mga pwede mo pang magawa kapag nag-run ka ng ads. So dito, as you can see here, nilagay natin itong custom audience. I-delete natin. Tapos right now, nailagay na natin itong all website purchase in the last 180 days. Ayan, okay na to. Tapos dito sa baba, meron kang makikita dito na detailed targeting. Ayan. So here, sa detailed targeting, dito ko na ilalagay. Let's say, ang target audience ko, yung mga related sa business. Let's say yung, ito. Targetin natin yung mga follower ni Chinkitan. So, kung nasa business ka, best, okay? Maraming gumagamit ito, pero not sure kung meron pa ngayon. Chinkitan, best ng audience niya kasi nga marami siyang mga followers na negosyante. Possible may mga negosyo na or aspiring business owner. So kung ang ino-offer mo related sa business, okay, pwede mo siyang i-target. So makikita mo dito, check natin yung estimated, ayan. Dagdagan pa natin, gamitan natin ng flex targeting. Lagyan mo ito small business owners. Ayan. Chinkitan plus small business owners. Sa 200 pesos, 1.5K reach to 4,300K reach. Not bad sa 200 pesos na sinet natin. So, magsiset ka dyan ng mas malaki, let's say 800, mas lalaki. And then, nagkaroon na siya ng conversion data. So, let's say 500. Ayan. So, magkakaroon din siya ng conversion data. Mapapansin mo dito, yung estimated audience size is unavailable. So, tingin ko sinadya ito ni Facebook para at least, di ba, para hindi mo siya gawin. But effective to guys kasi nga na-exclude mo na ngayon yung mga taong bumili na sa mga bagong running ads na gagawin mo. So, gawin ko, i-run ko muna to. Ayan, let's say, i-run na natin to. Siguro mamaya na lang sa ibang ads ko. Okay, kung mag-run ka na, go to ads. Diba? New audience, exclude yung mga bumili na. Go to ads. Okay? So, dito sa ads, select mo yung page mo, kung anong page yung gagamitin mo. Tapos, create ka ng ad or select ka ng existing ads mo, existing ads na ginawa mo na before, nandyan lang naman yan, use existing. Then, yun, run ads ka na.
So, meron ka na ngayong another ads na naka-exclude na ngayon yung mga bumili before. So, sa akin, mas effective yung ganung approach kasi nga, na-exclude mo na yung mga, hindi na pinapakitaan. As much as possible, yung ginagawa ni Facebook is, ini-exclude na niya yung mga bumili na doon sa offer mo. Okay? But still, yung iba makakakita pa rin, hindi naman ganun 100% ka-perfect yung algorithm ni Facebook. But still, I try, pero nakakatulong yon when it comes to sa mas mababang conversion, mas effective yung ads. Okay? So next natin is balik tayo dito sa all website visitors. Tapos dito tayo sa ad set. Ayan. So sa retargeting, ayan. So alam mo na kung ano yung gagawin. Kapag retargeting, kailangan audience mo na to before. Wala yung audience na to. Delete natin to. Delete natin to. Okay? Include yung audience, custom audience, ito lang. So, pwede mo tong ilagay lahat, itong purchase lang yung hindi mo ilalagay. Ayan. Pwede siyang mix, guys, don't worry. Yung mga nakapanood ng 15 seconds video, pwede din yan. Mapapansin mo dito, nagkaroon na siya ng reach at least 400 to 1,200 a day dito sa budget natin ng 500. So, babaan lang natin na 100 kasi testing lang. Ayan. So, pero ito, guys, at least, nakakasigurado ka ng mga taong quality traffic or quality audience yung makakakita ng retargeting ads mo. Kasi konti pa lang naman yung data ng campaign ko na to, bago pa lang. Pero pinapakita ko sa iyo yung pwede mong magawa. Okay? So, naka-exclude. Ayan. Include. So, I suggest huwag kang maglalagay ng detailed targeting. Kasi nga, ano pa yung dahilan bakit ka nag-create ng custom audience kung maglalagay ka rin naman ng detailed targeting. Siguro ibang campaign na yon, okay? So, dito, proceed tayo sa ads. Tapos, dito guys, pwedeng iba yung messaging. Let's say, yun yung sinabi ko na pwede kang mag-offer ng pre-coupon or pwede kang mag-create ng another ads para sa different message. Yung iba naman na mga kakilala ko, still, kapag effective kasi yung ads mo at maganda yung copy mo, still pwede mo yung gamitin for retargeting ads. Diba? Ang idea kasi is, maklik lang ulit nila, mapunta ulit sila dun sa offer mo, and then bumili sila. Kung effective na, sa una pa lang yung ads mo na running, it's okay. Pero I really suggest to create another ad, okay? Publish an ad, okay? I-select mo yung audience mo na dapat na audience, and then yun yung i-publish mo. So, gagawin mo dito, magkikreate ka ng ad. Diba? Magkikreate ka ng another different messaging sa ads mo. Let's say, paano mag-create ng retargeting campaign coach or ano yung mga example? So, OpenAI or Google.com. So, let's say, nagpo-promote ka, meron kang flower shop, okay? I-short ad copy for my retargeting ads, okay? Take one. Ito yung mga typical, no? Ito yung offer mo. Tapos, lagyan natin ng, ito yung price, kung magkano sa binibenta. Say, 1,000 pesos. Ayan, PHP. Then, coupon, discount. Okay, PHP, 100. So, check natin kung kaya to, okay? Short ad copy for my retargeting ads. Okay, enter. Okay. Ayan. So usually, ito yung binibigay. Ayan, kaya ni ChatGPT kasi before, ang hirap mag-conceptualize ng mga sasabihin sa ads. Pero ngayon guys, hindi na rason yon or hindi na dahilan para hindi ka makapag-isip o nakapag-run ng retargeting ads, kung ano man yan. So kasi dito, perfect na to. Siyempre, ano pa lang siya. Let's say, please rewrite to a non-promotional, okay, please write to a non-promotional, okay. So, sabi lang natin, non-promotional. Let's see. Ito okay, ito na yung non-promotional. Kanina, dito, nagbebenta tayo. Ayan, yan. Here naman, non-promotional, Nature's Embrace Reminder. Did you recently explore our collection of? Ganito, so tinatanong mo. So parang, ina-assure mo na pumunta ka dun before sa website, kung saan man. Special opportunity in-house, ganyan, delight. Ayan.
just 1,000. Tapos, apply code PETAL100 at checkout to receive the additional 100 pesos off. Take a moment, appreciate the nature's understay. Click to explore our timeless blooms and let ganyan. Nandito na babasahin. bloomingdelight.com. Ang ganda, no? Ganda nito kung plano mo magtayo ng flower shop. bloomingdelight.com. Not sure kung available pa yan, pero ang ganda. Ganda ng ibang level si ChatGPT. Okay? So, pangalawa naman, para makakuha ka ng idea, go to Google, search ka. Pangatlo is go to Facebook Ads Library, kung familiar ka doon. Aralin mo, pag-aralan mo yung retargeting ads sa mga competitor. So basically, ganun lang yan nag-work, guys. Kung gagamitin natin to here, copy. Then, ilalagay natin to sa primary text. Yan na yan. Tapos, syempre, maglalagay tayo ng picture. So, media. So, ngayon, gawa lang tayo, hanap lang tayo ng flower. Ayan, upload ko na, click next. Ito, sa part na to, bahala ka dito. Next, and click done. Ayan, ito na. Kikita mo, di ba? Ito na yung advanced preview. Ayan, so, yung page ko lang nakalagay dyan. Pero ito yan. So, makikita mo, iba na yung messaging. Kasi nga, ito. Did you recently explore our collection of enchanting flowers? If not, here's a gentle ganyan. So, mapapansin mo, iba na yung messaging. Kailangan, iba na yung way of communication mo dun sa mga nakakita na before sa ads mo. That's the idea of retargeting, okay? So, yun. So, kung okay na yan, so, syempre, ilagay mo dapat yung website mo and then i-click mo yung publish. Okay? So, kumbaga, na-share ko sa'yo yung iba't ibang paraan or ways, strategy kung paano ka makakapag-run ng retargeting. Okay, I hope na marami ka natutunan dito sa ating retargeting ads or retargeting campaign na tutorial na ginawa ko. And the idea is, kaya ko na-share sa'yo is para walang masayang, okay? Walang masayang na data. Sayang naman kasi kung nagra-run ka na ng ads, of course, nagbabayad tayo dyan. Okay, nagbabayad ka ng pera, pero paano na yung mga pumupunta at hindi bumibili? Okay? So, maraming paraan sa online marketing na pwede kang magawa. Bukod sa retargeting, meron din tinatawag na abandoned cart recovery, and depende yun sa platform na ginagamit mo. So, siguro sa mga next training, i-share ko sa'yo paano nag-work yung abandoned cart recovery, paano mo mai-implement yung telesales sa campaign na meron ka, kung nagbebenta ka ng physical product, digital product, or kung ano man yung ino-offer mo. Sa mga next training, pag-uusapan natin yung mga ganong strategy. And if ever meron kong gustong pag-usapan when it comes on Facebook ads, okay, online marketing, i-comment mo sa ibaba ng video na to para malaman ko kung ano yung mga next topic na pag-uusapan natin here on my channel. Once again, thank you so much for watching this video. I hope nakatulong to, nakakuha ka ng value. This is Coach J. Gregorio. Make today a better than yesterday. See you on the next one.